hindi ko alam kung nagkaroon nga ba, parang hindi naman nagkaroon. Sapagkat walang ganun nangyayari. Ang guro parang may palaging sinusunod o parang palaging nagmamadali na talagang ibigay yung mga leksyon at hindi na nagbibigyan din ang pakikilahok ng mga estudyante. Pangalawa, hindi palaging akma sa lahat ng mag-aaral. Bakit kaya hindi palaging akma sa lahat ng mag-aaral, class? May ideya ba kayo? Kelly. Para po sa akin, kaya hindi akma sa lahat ang teacher-centered curriculum. Dahil po, alam naman po natin na may mga ibang estudyante na may kanya-kanyang way kung paano tumanggap ng mga impormasyon o matuto. Kung kaya hindi po ito ang book dahil kung meron po yung estudyante na mas kaya nila, mas nauunawaan nila pag sila nagre-report, pag sila nagbabasa, or pag sila ay nagkakaroon ng pagbabahagi sa classroom. Tumpak ang sunod ni Kelly, bigyan naman natin siya ng palakpak. So, nabanggit ng inyong kaklase na hindi ito tumpak sapagkat may mga estudyante na iba-iba ang estilo ng pagkatuto. Kasi sa teacher-centered curriculum class, ito ay nakabase sa lecture-based at memorization. May mga estudyante kasi na hindi sila magaling sa memorization, pero magaling sila sa visual, o di kaya yung mga groupings, o di kaya collaborative learning, kaya hindi nito nakakamit ang mga iba't-ibang estilo ng estudyante. Pangatlo, Mas mababa ang pagsulong ng kritikal na pag-iisip. masasabi natin na mababa ang pagsulong ng kritikal na pag-iisip sapagkat hindi naman nabibigyan ng mga estudyante ng panahon o ng oportunidad na ibahagi ang kanilang mga ideya, saloobin, o kung ano man ang kanilang naiisip. Ang gulo lamang ang nagdadaloy ng klase. Panghuli, Nakakainit sa kritikal na pag-iisip. gaya na lang ng paano nito napapababa ang kritikal na pag-iisip, nalilimitahan dito ang malikhaing pag-iisip sa pamamagitan ng hindi nabibigyan ng mga estudyante ng karampatang mga gawain na pasok upang magkaroon o malinan ang kanilang mga malikhaing pag-iisip. May naunawaan mo ba sa teacher-centered curriculum? Opo! May mga katanungan? Ngayon ay dako naman tayo sa student-centered curriculum at aalamin natin kung ano nga ba ang pinagkaiba ng dalawa. Ngayon, class, bago natin pag-usapan ng student-centered curriculum, ano nga ba ito base sa inyong mga opinion? JR. Para sa akin po, ang student-centered curriculum, ito po ang mga estudyante. Sila po ay central sa school. Especially, sila ang nagiging guro, like sila para nakikitaan natin na meron pa silang mga idea at ine-express nila ang mga ideas nila ay tayo mga teacher lang ang nakikinig at nagbibigay ng mga iba't ibang iba. Tama, JR. May iba pa ba gusto mo maglahat? Kung wala na ay, ang student-centered curriculum class, base sa pangalan ng student-centered, masasabi natin na ang sentro ay ang estudyante. Sama ang sinabi ng JR na nabanggit niya na ang guro ay nagsisilbing gabay lamang at siya lamang ay nagkaka-facilitate sa loob ng isang klase at ang mga estudyante mismo ang gumagawa ng paraan kung sarili nilang pagkatuto, paano sila matututo sa loob ng isang classroom at binibigyan din ang kanilang mga pangangailangan
aktibong pakikilahok ng mag-aaral. Dito ay binibigyan ng diin ang interes at pangangailangan ng mga mag-aaral. Kaya binibigyan sila ng oportunidad na makilahok sa loob ng isang klase at magbahagi ng kanilang mga opinion. Pangalawa, Mas personal na pagkatulong. sa lugar sa teacher-centered curriculum, dito ay mas personal ang pagkatuto sapagkat hinahayaan ng mag-aaral na matuto sa sariling paraan, gaya ng kung mas natututo siya sa pagsusulat, ginagawa niyo. Mas natututo siya sa pagkanta, yun ang kanyang gagawin. Pangatlo, Pagbago ng kritikal na pag-iisip. dito rin sa student-centered curriculum class ay binibigyang diin, no? Paulit-ulit talaga binibigyang diin ang kritikal na pag-iisip. Kung kaya masasabi natin na may mga gawain tayo ginagawa ngayon, gaya na lang ng research, na binibigyan din ang kritikal na pag-iisip kung paano nga ba natin susolusyonan ang mga problema na kinakaharap natin sa lipunan at hindi ito secluded sa isa lamang na paksa class. Halimbawa na lamang ay ang kritikal na pag-iisip ay ginagamit natin sa labas na silid-aralan. No? Hindi masasabi natin na hindi na nangangailangan ang labas na mundo ng memorization at lecture-based na nakakalimutan. Pangatlo ay pang-apat pala class. Pag-develop ng self-directed learning. Tulad ng mas personal na pagkatuto na nalalaman ng isang estudyante o nagkakaroon siya at isang nakikinig ang hubak, nalalaman ng isang estudyante kung paano siya talaga natututo sa isang paksa. Pang-lima, Collaborative learning. collaborative learning. Kaya nabibigyan din class no, ang pangkatang gawain. Talagang tanyag ang pangkatang gawain, lalo na sa tertiarya. Okay, well, bakit naman pangkatang gawain na naman? Gusto namin individual lang kasi ganito, ganyan. Pero class, may purpose ko yan kung bakit nagkakaroon ng collaborative learning. Sapagkat sa panahon ngayon ay student-centered approach na po ang ating sinusunod. Ngayon, dako naman tayo sa mga kahinaan. Basahin mo muna. Maaaring maging magulo o wala sa kurang pagkatuto. May ideya ba kayo dito? Alam ko kung meron. Yes, Kelly. Kaya ako isupli ko sa kahinaan ng student-centered curriculum dahil ang iba po mga guro ay nakaasa lang po sa kung ano ang naiintindihan ng estudyante. Hindi po sila masyadong magbibigay ng informasyon na kung saan hinahayaan na lang nila ang mga estudyante sa kanilang sarili. Kung kaya minsan po nagkakaroon po or nagugulan po mga estudyante dahil hindi naman po lahat ng estudyante ay pare-parehas po ng kadalimuhan at hindi po lahat ng estudyante ay pare-parehas na nagkakaroon o nakakaintindi ng mabilis. Katulad na lamang po yung nangyari sa lesson plan natin na kung saan si ma'am po ay hindi siya nagbigay agad ng instruction kung kaya nandito po akong iba at nagulungan. Maraming salamat, Kelly. No, nabanggit ni Kelly na ang guro ay hindi na masyadong nagbibigay din sa pagbibigay ng impormasyon. Alam naman natin na sa teacher-centered curriculum ay gabay lamang ang guro. Pero minsan, hindi na sila gumagabay. Sa halip ay hinahayaan na lang talaga ang mga estudyante na matuto. Kung hindi masyadong strukturado ang pagkatuto, sapagkat nalilito ka ng saang banda na ba tayo sa leksyon to? Bakit parang ito yung leksyon natin, tapos tumaliwas na naman, tapos bumalik, tapos tumaliwas. So, ganun ang nangyayari. Kasi walang format na sinusunod, batay lamang sa kung ano ang pangangailangan at interest ng isang estudyante. Ngayon, pangalawa, basahin.
halimbawa, may binigay akong gawain na patungkol sa pagsulat ng talumpati. Halimbawa, pag may